sikat na naman ang mga Pilipino sa buong mundo. Uy! Philippines! Philippines! Pero para sa maling dahilan. Kamakailan lang lumaban ang ating pambansang raketa na si Alex Ayala sa Australian Open laban kay Alicia Parks. Pero may mga nagsasabi na medyo napasobra daw ang suporta ng ating mga kababayan kay Alex. Kawalan na daw ito ng respeto at etiquette sa tinuturing na gentleman sport. Dahilan para pumutok ang mainit na debate tungkol sa tamang paraan ng pag-cheer kapag nanonood sa live tennis. Pero teka, isipin muna natin, ano bang ibig sabihin ng tennis as a gentleman sport? Sino ang nagdidikta kung paano dapat manood ng tennis? At bakit sa basketball pwede namang i-distract ang player kapag nagfi-free throw pero hindi pwede sa tennis kapag may nagsuserve? Sa video ito, makikita ninyo kung paano nag-evolve o nagbago ang etiquette ng tennis sa kasaysayan at kung bakit hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin. Halina't ungkatin natin ang isyong ito dito sa Information. Para maintindihan pa natin to, kailangan natin bumalik ng ilang taon. Ayon sa isang libro about tennis noong 1923, Bear in mind that tennis is an amateur sport played for its own sake and not for profit. Most tournaments are run at a loss. The matches give pleasure to the spectators and players, and your attitude toward these contests should always be governed by this consideration. at dito mahalagang tutukan yung salitang amateur at kung paano to ginamit. Di ba ngayon pag sinabing amateur, ang naiisip natin hindi masyadong magaling o kaya ay baguhan pa lang. Pero around 100 years ago, ang tingin kasi sa amateur ay may class. Ang paglalaro kasi ng tennis noon ay simbolo ng yaman. Gumagastos ka ng oras at pera para sa isang sport ng walang inaasahang kapalit o premyo. Eh sino lang ba ang makakagawa ng ganon? E di syempre ang mga What I call them? Fun coupons! See that? Tandaan nyo muna itong salitang amateur dahil babalikan natin ito ulit mamaya. At aatras tayo ng ilan pang taon papunta sa 14th and 16th century. Ito yung panahon nakaka-imbento pa lang nung earliest form ng tennis. Maliit at masikip din ang court noon kung saan napapaligiran ng walls ang mismong playing area at mga hanggang 70 tao lang ang magkakasya para manood. Kinalaunan, nakilala ang tennis bilang sport of kings dahil mga royalties at nobilities lang talaga ang makaka-afford na makapaglaro at maimbitahan sa mga ganitong klaseng event. At kung ikaw ang kalaro ng hari sa royal tennis, tingin mo ba gagalingan mo at tatalunin mo siya sa loob ng court na siya mismo ang nagpagawa? Kaya imbis na maging paligsahan, ang mga tennis games noon ay naging isang social event. Ang layunin ng mga manlalaro, hindi para manalo o makapuntos, kundi para mapalapit sa mga may katungkulan at makaangat sa social ladder. Kahit miyembro ka lang ng audience, napakalaking oportunidad at karangalan na. Pero kung kasama ka sa naimbitahang manood, mapipilitan ka talagang tumahimik. Hindi dahil may nakasulat na rule, kundi dahil sa respeto at takot para sa mga makapangyarihang taong naglalaro sa court noon. Kaya naman, dito na itanim ang ideya. Tahimik lang dapat pag may naglalaro sa court. Pero medyo nagbago ang tennis nang imbentohin ni Major Wingfield ang isang bersyon ng tennis na mas accessible sa publiko. Gumawa siya ng bagong set of rules. Inilipat ang court sa labas kung saan may damuhan at ginawang mas mura ang mga kagamitan. Ang bersyon na ito ng tennis ay tinawag na lawn tennis. Bigla ring dumami ang mga manlalaro ng tennis. At dito na natin babalikan ulit yung salitang amateur. Sa panahon na to, magkahiwalay yung tournaments na para sa mga amateur at mga professionals. Sa professional tournaments, competitive ang laro, pagalingan. Kasi kailangan nilang manalo para mas malaki ang sweldo. Samantalang sa amateur tournament, mas relax ang laro. Disente, hindi trying hard. Walang galingan, sport lang. Dito na rin nagsimulang mahati ang dalawang klase ng tennis audience. Ang mga refined at elite audience ng amateur tournaments sa isang banda at ang energetic at pangmasang crowd ng professional games naman sa kabila. Tubig at langis kung tutuusin, pero maghahalo ang dalawang ito pagdating ng open era.
Sa simula ng Open era ng tennis noong 1968, pinagsama na ang professional at amateur players sa mga tournaments. Mas exciting panoorin, kaya naman dumami rin ang mga manonood. Sa libu-libong kataong nanonood ng laro, mahirap naman talagang asahang susunod ang lahat sa nakasanayang etiquette ng tradisyonal na tennis. Kaya para magkaroon ng balanse, binago ang hindrance rule o Rule 26 ng ITF. Ang dating violation na nag-a-apply lang sa mga players noon, applicable na rin sa audience. Keep it fair for both our athletes. They're trying their best out here. Please, we're playing a tennis match, alright? Ipinagbawal na ang galaw o tunog galing sa mga manonood na maaaring makadistract ng player. Pero hindi may pagkakaila na talagang lumaki ang impact ng audience sa mga laro. Hanggang ngayon, gray area pa rin ang issue ng audience etiquette sa tennis. Sabi nga ng marami, kahit nga ang 4 na major tournaments, magkakaiba raw ang audience. Pinakatahimik ang culture sa Wimbledon at very passionate naman ang audience ng French Open. Parang party atmosphere naman daw kapag nanonood sa US Open. At medyo balanse naman ang ingay at katahimikan pagdating sa Australian Open. Bawat laro din iba-iba ang timpla. May mga larong chill lang, meron ding sobrang intense at mapapasigaw ka. Kahit ang mga players, hati ang opinion. May gusto ng tahimik at meron ding ginaganahan kapag dumadagundong ang cheer. Minsan nga, kahit kontra pa sa kanila. And you guys, being against me, you gave me so much energy to win. Thank you. Ikaw, anong mas gusto mong atmosphere sa mga tennis games? Pag-usapan natin yan sa comments. Pero tandaan, sport lang walang bastusan. At kung nagustuhan mo itong video, please like, share, and subscribe para suportahan ang aking channel. See you on the next piece of information.